Sa Asya, isang samahan ng mga bansa ang may potensyal na maging isa sa pinakamakapangyarihang regional bloc sa mundo. Hindi lamang pantapat sa mga kapangyarihan sa Asya tulad ng China at India, kundi isang alyansang may sapat na lakas upang tapatan ang NATO at maging ang Estados Unidos. Ito ang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya o mas kilala bilang Association of Southeast Asian Nation o ang ASEAN. Sa kabila ng kanilang lakas, isang tanong ang nananatili. Bakit hanggang ngayon, hindi nagkakaisa ang mga bansang ito para maging isang tunay na alyansa? At kung mangyari ito, gaano nga ba kalakas ang ASEAN? Upang maunawaan natin ang tunay na potensyal ng ASEAN, kailangan muna nating balikan ano nga ba ito at bakit ito itinatag. Noong 1967, itinatag ang ASEAN bilang isang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang 5 orihinal na miyembro, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Kinalaunan, sumunod ang Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia at ang pinakabagong miyembro nito, ang East Timor. Ang layunin ng samahan ay simple ngunit kritikal. Mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, palakasin ang kanilang ekonomiya at maiwasan ang direktang awayan ng mga bansang kasapi nito. Pero ating tandaan, ang ASEAN ay hindi laging ganito. Ang samahan ng mga bansang ito ay naitatag sa kasagsagan ng Cold War. Sa panahong ito, ang mundo ay nahati sa dalawang ideolohiya, ang demokrasya at komunismo. At sa Timog Silangang Asya noong 1960s, mabilis na kumakalat ang impluwensya ng mga komunista. Matapos ang mga kaguluhan sa rehiyon, lalo na ng digmaan sa Vietnam at ang pag-usbong ng mga kilusang komunista sa iba't ibang bansa, nabahala ang mga lider ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya naman, isinilang ang ASEAN para kontrahin ang paglaganap ng komunismo at para na rin patatagin ang kanilang ekonomiya at kapayapaan. Gayunpaman, sa pagwawakas ng Cold War at pagkawala ng banta ng komunismo sa Timog Silangang Asya, unti-unting nag-evolve ang layunin ng ASEAN kung saan nakatuon na ito ngayon sa pagpapanatili ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi nito, pagpapadali ng kanilang kalakalan, at mahusay na pagpapalitan ng kultura. Ang ASEAN ay mayroong isang prinsipyong sinusunod. Ito ang tinatawag na The ASEAN Way. Kumpara sa mga military bloc tulad ng European Union, NATO at iba pang alyansang militar na nakatuon sa kolektibong depensa at direktang pagtugon sa mga digmaan, ang ASEAN ay may ibang landas na tiyatahak. Masasabi na ang samahang ito ay hindi itinatag para sa digmaan, kundi para makaiwas dito. Hindi ito nakabatay sa prinsipyong ang pag-atake sa isa ay atake sa lahat, kagaya ng sinusunod ng NATO. Sa halip, ang prinsipyong The ASEAN Way ay nakaugat sa diplomasya, pakikipag-usap at pakikipagkasundo. Sa madaling salita, ang mga bansang ASEAN ay magkakaibigan pero hindi magkakampi pagdating sa digmaan. Paano kaya kung maging isang ganap na military alliance ang ASEAN? Sa unang tingin, parang hindi kahanga-hanga ang alyansang ito. Pero kapag pinagsama-sama ang kanilang lakas, dito na magsisimula ang kwento. Unahin natin ang ekonomiya. Ang pinagsamang ekonomiya ng 11 countries ng ASEAN ay lalampas ng 3 trilyong dolyar. Kaya naman, ang ekonomiya ng pinagsamang ASEAN ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo na kayang makipagsabayan sa mga economic giant tulad ng Japan at Germany. Ngunit ang mas mahalaga, hindi lamang itong malaki, mabilis din itong lumalago. Ang ASEAN ay isa sa pinakamabilis na lumalagong rehiyon sa mundo na may average growth rate na higit 5% kada taon. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pinakamahalagang industriya sa Asya, mula sa manufacturing ng electronics sa Vietnam at Thailand hanggang sa financial hubs ng Singapore at sa lumalawak na digital economy ng Indonesia at Pilipinas. Dagdag pa rito, ang ASEAN din ang sentro ng global supply chain. Maraming produkto na ginagamit sa buong mundo, mula sa smartphone hanggang sa mga sasakyan, ay dumaraan o ginagawa sa Timog Silangang Asya. Ibig sabihin, hindi lamang ito isang economic player,
kundi isang economic engine na tumutulak sa paglago hindi lamang ng Asya kundi ng buong mundo. Ngayon naman, ating pag-usapan ang isa pang napakalaking asset ng ASEAN, ang dambuhala nitong populasyon. Mahigit 680 milyon ang populasyon ng ASEAN, isa sa pinakamalaking labor force sa mundo. Pinangungunahan ito ng mga bansang tulad ng Indonesia, ang ika-4 na pinakamataong bansa sa buong mundo na may populasyong aabot ng 290 milyon. Kasunod ng Pilipinas at Vietnam na may tighigit 100 milyong mamamayan. Ang Timog Silangang Asya ay may napakalaking bilang ng mga manggagawa at potensyal na yamang tao na kayang magpatakbo ng mga pabrika, industriya at serbisyo sa patuloy na paglago ng ekonomiya. At higit sa lahat, napakabata ng populasyon ng Timog Silangang Asya. Habang tumatanda na ang mga citizen ng mga bansa tulad ng Japan at ilang bahagi ng Europa, nananatiling bata, produktibo at puno ng enerhiya ang ASEAN, isang mahalagang advantage sa isang pangmatagalang paglago. Ang ASEAN ay isa ring napakalaking consumer base, mahigit 680 milyong katao na bumibili ng produkto at gumagamit ng serbisyo, dahilan kung bakit dinudumog ito ng mga global companies at mga investor. Dito, hindi lamang sila nagpo-produce, malakas ding bumili ng produkto ang malaking populasyon ng Timog Silangang Asya. Isipin mo na lamang, kung meron kang pabrika ng sasakyan o cellphone sa ASEAN, malaki ang tsansa na ang mga mismong taga rito ang bumibili ng mga produktong kanilang binuo. At sa mas malalim na perspektibo, ang ganitong lakas ng ekonomiya ay nagbibigay ng matinding military power sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mas malaking populasyon, ibig sabihin, mas maraming sundalo sa hinaharap. Ang mas malaking ekonomiya, mas malaking budget para sa depensa. Sa madaling sabi, kung magagamit ng tama ng ASEAN ng kanilang malaking populasyon, malaking asset ito para sa pangmahabang advantage sa ekonomiya at militar. Isa pa sa pinakamalaking lakas ng ASEAN ay ang kanilang lokasyon. Ang ASEAN ang may direktang kontrol sa dalawa sa pinaka-importanteng strategic choke point ng buong mundo, ang Strait of Malacca sa ilalim ng Singapore, Malaysia at Indonesia, at ang South China Sea, ang pinag-aagawang katubigan ng Vietnam, Pilipinas, Brunei Darussalam at maging China. Sa Strait of Malacca pa lamang, mahigit 80,000 na mga barko taon-taon ang nagdaraan na nagdadala ng halos 25% ng kabuuang global trade at malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Tinatayang nasa 60% ng oil imports ng China at malaking porsyento ng enerhiya ng Japan at South Korea ang nagdaraan sa Strait of Malacca. Samantala, ang South China Sea ay isa ring napakakritikal na rutang pangkalakalan kung saan tinatayang 3 hanggang 5 trilyong dolyar ng halaga ng kalakalan at daan-daan libong barkong pangkalakalan ang nagdaraan kada taon. Sa katunayan, sa rutang ito dumaraan ang humigit kumulang 30% ng kabuuang global maritime trade, kaya naman nakilala ang South China Sea bilang pinaka-busy at pinaka-importanteng dagat sa buong mundo. Para mas madali mong maunawaan ang kahalagahan ng Strait of Malacca at ng South China Sea, may hahalin tulad natin ito sa Strait of Hormuz, ang kasalukuyang rutang pangkalakalan na naisara dahil sa US-Iran War. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa Strait of Malacca o sa South China Sea, ang global trade ay hihinto at maaaring magdulot ng katulad o higit pang pinsala sa global economy. At sa realidad ng geopolitics, ang kumukontrol sa mga daluyan ng kalakalan ay may malaking impluensya sa ekonomiya ng buong mundo. Nauna na nating nabanggit na ang ASEAN, bagamat mayaman at makapangyarihan, ay hindi isang military alliance, kung saan ang mga miyembro nito ay hindi obligadong sumali at tumulong sa isang digmaang kinasasangkutan ng mga kamiyembro nitong bansa. Gayunpaman, paano kaya kung maging isang ganap na military alliance ang ASEAN? Sa kabuuan, kung pagsasamahin ng lakas ng mga bansang ASEAN, ang kanilang mga aktibong sundalo ay aabot ng 3 hanggang 4 na milyon at meron din siyang lampas 5 milyong reservists. Pagdating naman sa kagamitan, ang ASEAN ay mayroong 3,000 tangke at higit 1,000 barkong pandigma kabilang ang mga frigate, corvette, patrol vessel at maging mga submarino.
Dahil dito, masasabi natin ang isang militarized ASEAN ay isang puwersang hindi basta-basta pwedeng baliwalain. Paano natin ito ikukumpara sa mga higante? Ang China halimbawa ay may humigit kumulang 2 milyong aktibong sundalo, higit 5,000 tangke at lampas 2,000 combat aircraft kasama ang isa sa pinakamalaking navy sa mundo. Samantala, ang NATO bilang isang alyansa ay may higit 3 milyong sundalo, mahigit 10,000 tangke at higit 20,000 mga eroplano mula sa iba't ibang miyembrong bansa nito. Sa kabila nito, hindi man kasing laki ng mga global power, ang pinagsamang lakas ng ASEAN ay sapat para maging isang seryosong puwersa sa rehiyon, lalo na kung sila ay magkakaisa. Ngunit para tunay nating maunawaan ang potensyal ng ASEAN bilang isang puwersang militar, kailangan nating silipin ang lakas ng bawat bansang bumubuo rito. Noong una syempre ang Indonesia na may humigit kumulang 400,000 na mga sundalo, 300 tanks, 100 combat aircraft at higit 200 na mga warship. Ang Indonesia ang tinuturing na backbone ng manpower at maritime presence ng ASEAN. Kasunod ay ang Vietnam na mayroong humigit kumulang 500,000 na mga sundalo, 1,700 na mga tangke at 150 na mga combat aircraft. Dahil sa malaking puwersang ito, ang Vietnam ang itinuturing na pangunahing land force ng Timog Silangang Asya. Ang Thailand naman ay mayroong 360,000 na mga sundalo, 600 tanks at 100 aircraft, isang balanseng puwersa na kayang lumaban sa lupa, himpapawid at dagat. Ang Pilipinas naman ay meron lamang 150,000 na mga sundalo, limitadong armored unit, 50 combat aircraft at isang modernizing navy. Kung titingnan, tila ba napakaliit ang puwersang Filipino, pero kung pag-uusapan ang battle experience at readiness, ang puwersang Filipino ang masabing pinakabeterano sa Timog Silangang Asya at isa sa pinakabihasa pagdating sa buong mundo. Ito ay dahil ang puwersang Filipino ay matagal nang nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga kalaban sa bansa tulad ng mga NPA guerrilla at mga secessionist group sa Mindanao. Sa aspekto naman ng teknolohiya, nangingibabaw ang mga Singaporean na mayroong 70,000 na mga sundalo, 170 na mga tangke at higit 100 advanced aircraft tulad ng mga F-15 at F-16. Kabilang na rin dito ang kanilang high-tech navy. Kaya naman, ang Singapore ang nagbibigay ng technological edge para sa mga ASEAN country. Ang Malaysia naman ay mayroong 110,000 na mga sundalo, 80 na mga tangke, 70 aircraft at isang solidong naval capability na mahalaga para sa air and maritime security ng rehiyon. Ang mga mas maliliit na puwersa naman ng Myanmar, Cambodia at Laos ay nagbibigay rin ng karagdagang manpower at strategic depth para sa ASEAN. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, may kita natin na ang ASEAN ay hindi lamang koleksyon ng mga bansa, kundi isang potensyal na puwersang militar na may kakayahang makipagsabayan sa rehiyon. Kung magkakaisa ang ASEAN bilang isang alyansa, hindi lamang ito magiging ika-4 o ika-5 sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kundi isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa modernong panahon. Isang military economic bloc na kayang pumigil sa anumang banta sa rehiyon at isang strategic power na hindi basta-basta mabubuli o mapipilit ng mga higanteng bansa tulad ng United States at ng China. Sa ganitong sitwasyon, ang ASEAN ay hindi na lamang koleksyon ng mga bansa, kundi isang nagkakaisang puwersa na may sariling boses, sariling direksyon at mayroong sariling kapangyarihan. Napakahalaga sa isang bansa na manatiling malusog ang mga sundalo at mamamayan nito sa panahon man ng digmaan o kapayapaan. Kaya naman, napakahalaga na bantayan natin ang ating nutrisyon. Para sa isang taong laging nag-iisip, nagsusulat at nagsasaliksik tulad ko, mahalaga na magkaroon tayo ng malakas sa pangangatawan. Kaya naman, gumagamit ako ng Nitrotech Whey Protein. Bawat scoop nito ay merong 30 grams of high quality protein na tumutulong sa mas malakas na muscle development at recovery pagkatapos ng training. Kung nagbubuhat kayo, nagbabike o nagtitrain para lumakas, malaking tulong ito para ma-repair at ma-build ang muscle ninyo. At bonus pa, masarap ang flavor nito kaya hindi nakasasawa inumin. Kung gusto nyo itong subukan, check nyo na ang ating product showcase. Mas malakas ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip. Tara, balik na tayo sa ating episode.
Ngunit sa kabila ng napakalaking potensyal na ito, isang mahalagang tanong ang nananatili. Kung ganito kalakas ang ASEAN, bakit nananatiling ideya lamang ang pagkakaroon nila ng alyansa? Napakaraming hadlang na patuloy na pumipigil sa isang ganap na pagkakaisa. Una, ang Indonesia bilang ang pinakamalaking bansa sa ASEAN ay may matibay na prinsipyo na tinatawag na non-alignment. Ibig sabihin, hindi ito sumasali sa anumang binding military alliances. Ikalawa, magkakaiba ang ugnayan ng bawat bansa sa mga global power. Ang Pilipinas at Singapore ay malapit sa Estados Unidos, habang ang Cambodia at Laos naman ay nakahanay sa mga Chino. Samantala ang Vietnam naman ay isang independent country na hindi pumapabor sa parehong US at China. Dahil dito, iba-iba ang direksyon at interes ng bawat isa. Ngayon naman, ating pag-usapan ano nga ba ang nature ng isang military alliance. Sa isang tunay na alyansang militar, nangangailangan na magkaroon ng iisang command at iisang strategy kagaya ng NATO. Nangangahulugan ito na lahat ng puwersang militar sa Timog Silangang Asya ay kinakailangan mapasailalim sa isang Supreme Commander. Kinakailangan din nilang sumunod sa iisang uri ng military doctrine at pagkakaroon ng standardization ng mga kagamitan, mga kalsada, armas at marami pang iba. Ngunit para sa mga bansang ASEAN, ang pagkakaroon ng iisang command structure at strategy ay lumalabag sa tinatawag nating The ASEAN Way, ang nabanggit natin kanina. Ito ang consensus at non-interference. Ayon sa mandato ng ASEAN, walang bansa ang nararapat na mag-utos sa ibang miyembro ng ASEAN. Ito ang tinatawag na consensus kung saan lahat ng desisyon ay dapat pag-usapan at pagkasunduan at hindi dapat iutos. Samantala, ang non-interference naman ay tumutukoy sa diwa ng ASEAN Way kung saan hindi nangingialam ang mga ASEAN country sa buhay, pamahalaan at militar ng kanilang mga kamiyembro. Ang pinakamalaking realidad ng ASEAN. Ang katotohanan, hindi nilikha ang ASEAN para maging isang military alliance. Ito ay binuo upang palakasin ang ekonomiya, paigtingin ang kalakalan, palalimin ang ugnayang kultural, at paglapitin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Layunin nitong gawing mas matatag ang relasyon ng bawat isa, hindi bilang magkakampi sa digmaan, kundi magkakatuwang pagdating sa ekonomiya at pamumuhay. Ito ay nilikha upang maiwasan ang digmaan, hindi para manalo sa isang giyera. At sa ngayon, ito pa rin ang polisiya ng mga ASEAN country, ang kooperasyon kaysa komprontasyon at ang kapayapaan kaysa alitan. Masasabi natin na ang ASEAN ay isang sleeping giant. May malaking populasyon, mabilis na lumalagong ekonomiya, may kontrol sa mga strategic location ng mundo at makapangyarihang militar kapag pinagsama-sama. Masasabi natin na lahat ng katangian ng isang global power ay nasa kamay na ng ASEAN. Pero ang higanting ito ay pinipili ang katahimikan. Dahil sa sandaling magkaisa ang ASEAN, hindi lamang balanse ng kapangyarihan sa Asya ang magbabago, kundi ang direksyon ng buong mundo. Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoorin? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode na pinamagatang Gaano nga ba kalakas ang Armed Forces of the Philippines at paano mo ito may kukumpara sa mga ASEAN country? Sa episode nating ito, ating tinuklas kung gaano kalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at paano ito ay kukumpara sa lakas ng ating mga kapitbahay ng detalyado. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.